Hello everyone! Welcome sa aking channel. Ako si Sir Franco, ang inyong online teacher at sa channel na ito ay gagawa tayo ng iba't ibang discussion videos para matulungan ang mga mag-aaral na mas maintindihan ang kanilang mga lesson sa Strengthened Senior High School, specifically sa subject na pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Kung ikaw ay isang estudyante na gustong mag-review o isang guro na naghahanap ng additional learning materials, sana ay makatulong ang mga videos na ito sa inyong pag-aaral at pagtuturo. Dito sa channel na ito, gagawin nating mas simple, mas malinaw at mas engaging ang iba't ibang academic topics. So without further ado, what's up mga kaguro at mga mag-aaral? Welcome sa ating unang lesson sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Ang ating unang aralin ay tungkol sa kamalayang pangkasaysayan, pag-unawa sa kahalagahan ng kasaysayan sa paghubog ng pagkakakilanlan ng isang mamayan. Naisip ninyo ba kung bakit mahalagang pag-aaralan ang kasaysayan? Bakit kailangan nating alamin ang mga pangyayari sa nakaraan kung ang mahalaga naman ay ang kasalukuyan at ang hinaharap? Sa araling ito, ating tatalakayin ang kamalayang pangkasaysayan, isang mahalagang konsepto na tumutulong sa atin upang mas maunawaan kung sino tayo bilang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kasaysayan, natututuhan natin ang ating mga pinagmulan, ang mga aral mula sa nakaraan, at ang ating papel sa paghubog sa kinabukasan ng ating bansa. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maipapaliwanag ninyo kung ano ang kamalayang pangkasaysayan, matutukoy ang mga layunin at katangian nito, at mauunawaan kung paano ito nakatutulong sa pagbuo ng ating pambansang pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kaya naman, ihanda ang inyong sarili, makinig ng mabuti, at sabay nating tuklasin ang kahalagahan ng kamalayang pangkasaysayan. Para sa mga guro, maaari ninyo itong gamitin sa pagsasagawa ng inyong banghay-aralin. Ang layunin ng lesson na ito ay hindi lamang malaman ang kahulugan ng kamalayang pangkasaysayan. Mas mahalaga na maunawaan natin kung bakit ito mahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ano nga ba ang kamalayang pangkasaysayan? Kapag may kamalayang pangkasaysayan ng isang tao, naiintindihan niya na ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan ay bunga ng mga pangyayari sa nakaraan. Ito ay ang pag-unawa sa mga pangyayari sa nakaraan at ang pagkilala kung paano ito nakakaapekto sa kasalukuyan at hinaharap. Dahil dito, mas nagiging maingat siya sa kanyang mga desisyon at pananaw sa buhay. Bago tayo magpatuloy, atin munang alamin ang etimolohiya ng dalawang salita na ito. Ang salitang kamalayan ay nangangahulugang pagiging mulat o may kaalaman. Samantala, ang kasaysayan ay tumutukoy sa mga mahalagang pangyayari sa nakaraan. Kapag pinagsama ang dalawang salita, ito ay nagiging pag-unawa sa kahalagahan ng nakaraan. Ano nga ba ang mga pananaw ng mga historyador tungkol sa kamalayang pangkasaysayan? Ang kamalayang pangkasaysayan para sa mga maraming historyador ay hindi lamang pagmemorya ng mga petsa o pangalan. Ito ay pag-unawa kung paano nakakaapekto ang mga pangyayari sa paghubog ng ating lipunan. Ayon kay Renato Constantino, na isang kilalang Filipino historian na naniniwala na dapat tingnan ang kasaysayan mula sa pananaw ng mga Pilipino. Ayon sa kanya, matagal na panahon na ang kasaysayan ng Pilipinas ay isinulat mula sa perspektibo ng mga kolonyal na bansa tulad ng Espanya at Estados Unidos. Dahil dito, mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayang pangkasaysayan upang makita natin ang tunay na karanasan ng ating sariling bayan. Sa pananaw naman ni Teodoro Agoncillo, na isang kilalang historiador din ng Pilipinas,
Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa pinuno o makapangyarihan. Mahalaga rin ang papel ng mga ordinaryong mamamayan sa paghubog ng kasaysayan. Ipinapakita nito na ang bawat Pilipino ay may kontribusyon sa pag-unlad ng ating bansa. Pananaw naman ni Zeus Salazar, ang pantayong pananaw ay nangangahulugan ng pag-aaral ng kasaysayan gamit ang sariling wika, kultura at perspektibo ng mga Pilipino. Pag-aaralan natin ito sa mga susunod na aralin. Para kay Jesus Salazar, mas nauunawaan natin ang kasaysayan kung ito ay tinitingnan mula sa ating sariling pananaw bilang isang bansa. Si Ambet Ocampo ay isang modernong historyador na kilala sa pagbibigay buhay sa kasaysayan sa pamamagitan ng mga kwento at dokumento. Ayon sa kanya, mas nagiging makabuluhan ang kasaysayan kapag nauunawaan natin ang konteksto ng mga pangyayari at ang buhay ng mga taong sangkot dito. Dumako naman tayo sa layunin ng kamalayang pangkasaysayan. May tatlong layunin ang kamalayang pangkasaysayan. Ang unang layunin ay ang paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ikalawa, ang pag-aaral ng kasaysayan ay nagsisilbing gabay upang maiwasan ang pagkakamali ng nakaraan. At panghuli, ito ay nagtuturo ng responsibilidad sa ating lipunan. Isa-isahin natin ang mga nabanggit na layunin. Isa sa pinakamahalagang layunin ng kamalayang pangkasaysayan ay ang paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, mas nauunawaan natin ang ating kultura, tradisyon at mga pinanggalingan bilang isang bansa. Ito ay tumutulong upang magkaroon tayo ng pagmamalaki sa ating identidad. Ang unang layunin ng kamalayang pangkasaysayan ay ang pagpapaunlad ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kapag alam natin ang kasaysayan ng ating bansa, mas nauunawaan natin kung sino tayo bilang isang mamamayan. Halimbawa, kapag nalalaman natin ang mga pagkikipaka ng ating mga bayani, nagkakaroon tayo ng mas malalim na paggalang sa ating bansa. Sa ganitong paraan, ang kasaysayan ay nagiging gabay upang mapanatili ang ating identidad at pagmamahal sa ating bayan. Pangalawang layunin. Ang kasaysayan ay nagsisilbing gabay upang maiwasan ang mga pagkakamaling naganap sa nakaraan. Halimbawa, sa pamagitan ng pag-aaral ng mga karanasan ng bansa sa panahon ng kolonyalismo at diktatura, natututuhan ang mga mamamayan na maging mapanuri at maingat sa mga desisyon ng pamahalaan. Isa pang mahalagang layunin ng kamalayang pangkasaysayan ay ang pagkatuto mula sa mga nangyari sa nakaraan. Kapag naiintindihan natin ang mga pangyayari sa kasaysayan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong maiwasan ang parehong pagkakamali. Halimbawa, maraming bansa ang natuto mula sa mga digmaan at krisis na nararanasan nila. Dahil dito, nagsisikap silang gumawa ng mga polisiya at desisyon na makatutulong upang hindi na maulit ang mga problemang iyon. Sa ganitong paraan, nagiging mahalaga ang gabay ang kasaysayan sa paggawa ng desisyon para sa hinaharap. Tatlo, kapag may kamalayang pangkasaysayan ang isang tao, mas nagiging responsable siya sa kanyang tungkulin bilang mamayan. Nauunawaan niya na ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan ay bunga ng mga pangyayari sa nakaraan. Dahil dito, nagiging masanda siyang makilahok sa mga usaping panlipunan at tumulong sa pag-unlad ng komunidad. Ang ganitong kamalayan ay nagiging daan upang magkaroon ng aktibong mamamayan na may malasakit sa kapakanan ng bansa. Tangian ng taong may kamalayang pangkasaysayan. Ang taong may kamalayang pangkasaysayan ay hindi basta naniniwala agad sa impormasyon. Siya ay mapanuri at handang unawain ang iba't ibang perspektibo ng kasaysayan. Isa-isahin natin ang mga katangiang ito. Una, mapanuri.
Ang mapanuring tao ay hindi basta naniniwala sa lahat ng impormasyon na kanyang naririnig o nababasa. Sinusuri niya ang mga ebidensya at iba't ibang pananaw bago bumuo ng sariling konklusyon tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan. Ang pagiging mapanuri ay isang mahalagang katangian ng tao na may kamalayang pangkasaysayan. Hindi siya agad naniniwala sa anumang impormasyon. Sa halip, sinusuri niya kung saan nanggaling ang impormasyon at kung may iba pang pananaw tungkol dito. Sa pag-aaral ng kasaysayan, mahalaga ang ganitong pag-iisip upang mas maunawaan natin ang kabuang larawan ng mga pangyayari. Makabansa. Ang taong makabansa ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bansa. Ipinapakita nito sa pamamagitan ng paggalang sa kasaysayan, kultura at mga bayani ng Pilipinas. Ang taong may kamalayang pangkasaysayan ay may malalim na pagmamahal sa kanyang bansa. Ito ay dahil nauunawaan niya ang mga sakripisyong ginawa ng mga unang henerasyon upang makamit ang kalayaan at kaunlaran. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, natututo tayong pahalagahan ang mga kontribusyon ng ating mga bayani at leader. Dahil dito, nagiging inspirasyon ang kasaysayan upang ipagpatuloy natin ang pag-unlad ng ating bansa. Pagpapahalaga sa sariling identidad. Ang pagkilala sa sariling identidad ay mahalaga bahagi ng kamalayang pangkasaysayan. Ito ay tumutulong upang mapanatili ang ating kultura at tradisyon bilang mga Pilipino. Ang kasaysayan ay mahalagang bahagi ng ating identidad bilang isang bansa. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin ang mga tradisyon, paniniwala at kaugalian na bumubuo sa ating kultura. Kapag may kamalayang pangkasaysayan ng isang tao, mas pinahalagahan niya ang kanyang pinagmulan. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalagang mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang ating mga tradisyon at pagpapahalaga. Makatarungan sa iba't ibang pananaw. Ang kasaysayan ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Ang taong may kamalayang pangkasaysayan ay marunong makinig at umunawa sa iba't ibang pananaw tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan. Isa ring mahalagang katangian ng taong may kamalayang pangkasaysayan ay ang pagpapahalaga sa katarungan. Nauunawaan niya na sa kasaysayan ay may iba't ibang grupo at pananaw na dapat pakinggan. Dahil dito, natututo siyang maging bukas sa iba't ibang opinyon at perspektibo. Ang ganitong pag-unawa ay nakatutulong upang magkaroon ng mas makatarungan at inklusibong lipunan. Malawak ang pag-unawa sa kasaysayan. Ang taong may malawak na pag-unawa sa kasaysayan ay hindi lamang nakatuon sa isang pangyayari. Nauunawaan niya ang koneksyon ng iba't ibang yugto ng kasaysayan at kung paano ito nakakaapekto sa kasalukuyang lipunan. Ang kasaysayan ay binubuo ng iba't ibang yugto o panahon na may kanya-kanyang pangyayari at pagbabago. Ang taong may kamalayang pangkasaysayan ay nauunawaan kung paano nagkakaugnay ang mga panahong ito. Halimbawa, ang mga pangyayari noong panahon ng kolonyalismo ay may malaking epekto sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Sa pag-unawa ng mga ugnayang ito, mas nagiging malinaw kung bakit ganito ang lipunan ngayon at kung paano natin ito mapabubuti sa hinaharap. Ano naman ang mga palatandaan ng kamalayang pangkasaysayan? Makikita ang kamalayang pangkasaysayan sa paraan ng pagtingin ng isang tao sa isang kasaysayan. Halimbawa, sa pagpapahalaga sa mga bayani at sa mga aral ng nakaraan ay tanda ng pagiging mulat sa kasaysayan. Isa-isahin natin ang mga sumusunod. Ang unang palatandaan ay interes sa pag-aaral ng kasaysayan. Ang taong may kamalayang pangkasaysayan ay nagpapakita ng interes sa pag-aaral ng mga pangyayari sa nakaraan. Ito ay maaaring sa pamagitan ng pagbabasa ng mga aklat, panonood ng mga dokumentaryo, o pakikinig sa mga kwento tungkol sa kasaysayan. Ang interes sa pag-aaral ng kasaysayan ay isang mahalagang palatandaan ng kanyang kamalayang pangkasaysayan. Kapag ang isang tao ay may interes, mas handa siyang matuto tungkol sa mga pangyayari, tao,
at karanasan sa nakaraan. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan niya kung paano nahubog ng ating lipunan at kultura. Pangalawang palatandaan, paggalang sa mga bayani. Ang pagpapahalaga sa mga bayani ay isang paraan ng pagkilala sa kanilang kontribusyon sa ating kalayaan at kaunlaran bilang isang bansa. Makikita ang kamalayang pangkasaysayan sa paggalang sa ating mga bayani at mahalagang pangyayari. Hindi lang ito simpleng pag-alala, kundi pagkilala sa kanilang mga sakripisyo at ambag sa kalayaan at kaunlaran ng bansa. Pangatlo, pagkilala sa pambansang identidad. Ang pagkilala sa pambansang identidad ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, wika at tradisyon ng Pilipinas. Ang pambansang identidad ay bunga ng ating kasaysayan. Kapag alam natin kung saan tayo nanggaling, mas nagiging malinaw kung sino tayo bilang isang bansa. Ang kamalayang pangkasaysayan ay tumutulong upang mapanatili ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Aspeto ng kamalayang pangkasaysayan. Hindi sapat na malaman lamang ang pangyayari sa kasaysayan. Mahalaga rin na maunawaan ang kahulugan ng mga ito at kung paano natin magagamit ang mga aral ng kasalukuyan. Unang aspeto ng kamalayang pangkasaysayan ay ang kaalaman tungkol sa mahalagang pangyayari sa nakaraan. Ang unang aspeto ng kamalayang pangkasaysayan ay ang pagkilala sa mga pangyayari. Mahalaga na alam natin ang mga pangyayari sa nakaraan upang magkaroon ng matibay na pundasyon sa pag-unawa ng kasaysayan. Pangalawang aspeto, pag-unawa sa kahulugan ng mga pangyayari. Hindi sapat ang pag-alam ng mga pangyayari. Mahalagang ring maunawaan kung bakit ito nangyari at kung ano ang naging epekto nito sa lipunan. Higit pa sa simpleng pag-alam, kailangan ding maunawaan kung bakit mahalaga ang isang pangyayari. Dito pumapasok ang mas malalim na pagsusuri kung paano nito binago ang takbo ng kasaysayan at ang buhay ng mga Pilipino. At ang ikatlong aspeto, ang pinakamahalagang aspeto ng kamalayang pangkasaysayan ay ang paglalapat ng aral sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay gabay upang mas maging responsable tayo bilang mamamayan sa ating mga desisyon at gawain ngayon. Halimbawa ng kamalayang pangkasaysayan. Ang paggunita sa mga halagang araw sa kasaysayan ay isang paraan ng pagpapakita ng kamalayang pangkasaysayan. Ipinapakita nito na hindi natin nakakalimutan ang mga sakripisyo ng mga naunawa sa atin. Isa-isahin pa natin ang mga sumusunod na halimbawa ng kamalayang pangkasaysayan. Una, paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ang paggunita sa Araw ng Kalayaan tuwing ika-12 ng Hunyo ay isang paraan ng pagpapakita ng kamalayang pangkasaysayan. Pinapaalala nito na ang pagsakripisyo ng mga Pilipino para sa kalayaan ng bansa. Ang paggunita sa Araw ng Kalayaan ay isang malinaw na halimbawa ng kamalayang pangkasaysayan. Sa pagdiriwang na ito, naaalala natin ang mga pinagdaanan ng ating mga ninuno bilang isang bansa at ang kahalagahan ng kalayaan. Pag-aaral sa buhay ng mga bayani. Ang pag-aaral sa buhay ng mga bayani tulad na ni Rizal, Bonifacio at Mabini ay tumutulong upang maunawaan natin ang mga pagpapahalaga na kanilang ipinaglaban. Sa pag-aaral ng buhay ng mga bayani, natututuhan natin ang mga pagpapahalaga tulad ng tapang, pagmamahal sa bayan at sakripisyo. Ito ay nagiging gabay sa ating sariling buhay. Pangatlo, pagpapahalaga sa kultura at tradisyon. Ang pagpapahalaga sa ating mga tradisyon, wika at kultura ay pagpapakita ng pagkilala sa ating pinagmulan bilang isang bansa. Ang kultura at tradisyon ay bahagi ng ating kasaysayan. Kapag pinahalagahan natin ang mga ito, pinananatili nating buhay ang mga pagkakakilanlan at ang diwa ng ating mga ninuno. Katuturan ng kamalayang pangkasaysayan. Ang kasaysayan ay nagsisilbing salamin ng ating pagkatao bilang isang bansa. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan natin kung sino tayo bilang mga Pilipino.
At sa kabuuan, ang kamalayang pangkasaysayan ay mahalagang bahagi ng pagiging isang mamamayan. Ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating bansa at sa ating papel sa lipunan. Dumako na tayo sa mga gawain at pagtataya. Gawain 1. Ang tanong na ito ay naglalayong hikayatin ang mga mag-aaral na mag-isip ng kritikal tungkol sa kasaysayan. Kung ikaw ay may pagkakataon na baguhin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, ano ito at bakit? Pinapakita nito na ang mga pangyayari sa nakaraan ay may malaking epekto sa kasalukuyan. Gawain 2, think, pair, share. Sagutin ang tanong, bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan? Una, isulat muna ang sariling sagot, ibahagi sa klase, at ibahagi sa buong klase. Sa gawaing ito, sinusukat natin ang interes ng mga mag-aaral sa kasaysayan. Kapag kaya nilang ipahayag kung bakit mahalaga ang kasaysayan, ipinapakita nito na may kamalayang pangkasaysayan sila. Gawain 3, respect check. Lagyan ng check kung nagpapakita ng paggalang at X kung hindi. Dito makikita kung naiintindihan ba ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng paggalang sa mga bayani at pangyayari. Ang tamang sagot ay sumasalamin sa tamang kamalayan at pagpapahalaga ng kasaysayan. Gawain 4, ako bilang Pilipino. Sagutin sa 2 hanggang 3 pangusap ang dalawang tanong na ito. Ito ay reflective activity kung saan iniuugnay ng mga mag-aaral ang kasaysayan sa kanilang identidad. Pinapakita nito kung may pagpapahalaga ba sila sa kanilang pinagmulan bilang Pilipino. Gawain 5, poster or slogan making. Sa gawaing ito, nagiging malikhaing paraan ang pagpapahayag ng kamalayang pangkasaysayan sa pamamagitan ng sining at mensahe. Pwedeng ang poster ay tungkol sa araw ng kalayaan na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan o pagpapahalaga sa kalayaan. Dumako na tayo sa pagtataya. 1. Ano ang pangunahing layunin ng kamalayang pangkasaysayan? B. Maunawaan ang ugnay ng nakaraan at kasalukuyan. 2. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng taong may kamalayang pangkasaysayan? B. Mapanuri sa mga impormasyon. 3. Ano ang nais ipahiwatig ng pantayong pananaw ni Jesus Salazar? B. Pag-aaral ng kasaysayan gamit ang sariling perspektibo. Reflection. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayang pangkasaysayan sa pagiging isang responsableng mamayan? Ang tanong na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na pag-isipan ang kahalagahan ng kasaysayan sa kanilang sariling buhay. Maaari nilang iugnay ang kanilang natutuhan sa kanilang papel bilang kabataang mamamayan. At dyan nagtatapos ang ating lesson para sa video na ito. Sana ay may bago kayong natutuhan at naging mas malinaw ang ating topic. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang discussion videos. Maraming salamat sa bumuo ng lesson exemplar kung saan ibinase ang ilang bahagi ng lesson na aking diniscuss sa inyo. Muli, ako si Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating lesson.